Sa isang maliit na barangay, may isang pamilyang masipag, ngunit hikahos sa buhay. Si Mang Pedro ang ama, isang mangingisda, at si Aling Rosa, ang ina, ay naglalabada para sa kanilang kapitbahay. May 3 silang anak, sina Pilar, Juan, at Lito. Tuwing sasapit ang besperas ng Pasko, nangangarap ang magkakapatid na magkaroon ng masaganang handaan tulad ng iba. Ngunit sa kanilang kalagayan, ang simpleng hapunan lamang ang kanilang kayang ihanda. Sa besperas ng isang Pasko, habang naglalakad si Mang Pedro pauwi, may nakita siyang isang lalaking matanda at pagod na pagod sa gilid ng daan. Tumulong si Mang Pedro at inalok na makituloy sa kanilang bahay. Nang malaman ni Aling Rosa ang nangyari, agad siyang nagbigay ng mainit na pagtanggap sa matanda. Bagamat simple lang ang kanilang hapunan, ibinahagi nila ito ng buong puso. Habang kumakain, ibinahagi ng matanda ang kanyang mga kwento at karunungan sa buhay. Nagpasalamat siya sa pamilya sa kanilang kabutihan at pagtanggap. Kinabukasan, nagulat ang pamilya nang makita nilang mayroong mga regalong naiwan sa kanilang pintuan. Hindi lamang ito basta regalo, kundi mga bagay na kanilang kinakailangan at hiniling. Nagtaka ang pamilya kung sino ang nagbigay ng mga ito. Iniisip nila na baka ang matandang kanilang tinulungan ang nagbigay ng mga iyon sa kanila. Kaya, hinanap nila ang matanda para magpasalamat. Ngunit wala na ito at di na nila muling nakita pa. Ang 4 na aral ng kwento, una, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa pagtulong at pagbabahagi sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Pangalawa, ang kabutihan ay nagdudulot ng hindi inaasahang biyaya. Pangatlo, ang pagsasama-sama ng pamilya at pagmamahalan ay mas mahalaga kaysa sa anumang materyal na bagay. Pang-apat, ang pagiging mapagpasalamat at masiyahin sa kung anong meron tayo ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang Besperas ng Pasko. Sana po may natutunan kayo mga kabinibini. Maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo.